Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayan tungkol dito. Nako po, magugulat kayo. Dating Presidente Digong, hindi magpapahuli ng buhay. Kumpirmado, mga kaibigan. Dating Presidente Digong, tuloy ang pag-aresto, kailangan makipagtulungan ng ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, yan po ang mainit nating tatalakayin. Gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Mga kaibigan, yan po lahat ang ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay tayo ng kaunting punto de vista, public opinion, na naaayon ho diyan sa gulong ng video. Samahan niyo po akong panoorin. At kasama raw sa ating obligasyon ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Tulad na lang ng nababalitang arrest warrant kay Duterte na isiniwalat ng kanyang dating tagapagsalita na si Atty. Harry Roque. Dahil walang law enforcement or ICC, nakasalalay sa ating pamahalaan ang posibleng pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi raw magpapahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang napabalitang may warrant of arrest na siya para naman sa isang dating maestrado ng Korte Suprema kung inosente si Duterte, humarap siya sa ICC. Nasa frontline ng balita yan si Elaine Fulgencio. Kahit hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court o ICC, obligado pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan tungkol sa investigasyon sa drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. We are no longer a member state, but I think the decision of the Supreme Court said that since the offense of which former President Duterte is charged happened while we were members of ICC, we are obliged to cooperate up to now. At kasama raw sa ating obligasyon ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Tulad na lang ng nababalitang arrest warrant kay Duterte na isiniwalat ng kanyang dating tagapagsalita na si Atty. Harry Roque. Dahil walang law enforcement or ICC, nakasalalay sa ating pamahalaan ang posibleng pag-aresto sa dating Pangulo. Pero ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na impormasyon na ipinaaresto si Duterte. So hindi po natin alam, sir, kung saan po, sino po yung source nila, Atty. Roque at yung ating pong dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information. Ayon naman kay Assisting Counsel to the ICC, Atty. Cristina Conti, sa preliminary investigation pa lang ang ICC. Kung makakita ng basihan, dito pa lang daw maglalabas ng arrest warrant para makuha ang panig ng idinadawit sa reklamo. Kung sakaling sa stage na ito magkaroon ng warrant of arrest, ang warrant na ito ay para mag-cooperate siya or makatulong siya dun sa investigation. So it is more like a summons o patawag na, sige nga. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaang makapasok sa bansa ang ICC. Ayon kay Senator Bongo, na kaibigan at dating AD Duterte, yan ang pinangahawakan ng dating Pangulo kaya hindi raw siya nag-aalala. Ayon naman kay Roque, wala raw balak makipagtulungan sa ICC ang dating Pangulo. Hindi rin daw ito magpapahuli ng buhay.
kagabi, ang sabi niya, siya ay mag-i-issue ng statement, pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Nais niyang iparating sa taong bayan, quote, no? Harapin ko sila, pero hindi nila ako makukuhang buhay. I am 80 years old, okay na ako. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mulat-mula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Pero para kay dating Associate Justice Carpio, dapat humarap sa ICC si Duterte. If you are innocent, you really believe you are innocent, the best thing to do is to go there and present your side. Para naman sa isang human rights group, matagal na dapat inaresto si Duterte. Dati siyang Pangulo, he should know better. Diba? Tungkol po sa pagiging bahagi ng isang international community doon po sa period covered before po nag-withdraw ang ratification ng Pilipinas ay enforced po yun. No? At dapat po ginagalang natin. Taong 2016 nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang kampanya kontra droga, kung saan higit 6,000 ang namatay. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, News 5. Ipaintulot ho ang paggamit ng inyong video clips kapag may pagkakataon po tayo at kung gusto nyo, suportahan po natin yan, News 5. So, ito, talagang magbabase ho tayo dito sa ruling ng video. Unahan ko na po kayo, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man, mga public opinion na maririnig nyo dito, sa aking maliit na YouTube channel, yan ay pawang public opinion na mayroon no tayong pinagbabatayan. Katulad dito ng ating bibigyan nating highlight. Unahin po natin ito. Nakumpirmado na itong dating Presidente Digong ay hindi ho magpapahuli ng buhay. Nako, talagang wag naman sana. Dahil masarap mabuhay ho sa mundong ginagalawan. Ha? Sabi nga ni Presidente Digong, kung sinusubaybayan nyo ito nung siya ay presidente pa, na kapag may kaso nung under pa niya na pagiging presidente, na pinapasuko niya, ang sabi niya, harapin mo ang kaso mo. Huwag kang tago ng tago. Kung lalaki ka, harapin mo. On the record po yan. Sa mga sinasabi niya before. Noon siya ay presidente pa, noon siya ay mayor pa, mga kaibigan na mga makikita po natin sa file video. But hindi po niya magawa ngayon, mga kaibigan. Kabaliktaran no ang nangyayari dahil yung mga sinasabi niya po before na kapag may nga po lumabas ang warrant of arrest ay kabaliktaran no ang nangyari sapagkat ang sabi niya ngayon ay hindi po siya magpapahuli ng buhay once na lumabas ang warrant of arrest dito sa ICC, mga kaibigan. Yan po ay kumpirmado according ho dito sa tagapagsalita ngayon. Sabihin natin tagapagsalita. Ito si Attorney Harry Roque. Mga kaibigan, matindi, di ba? Yan ang sarap mabuhay ho sa mundong ginagalawan. Kahit ang ulam ho natin ay tuyo, bagoong asin, basta't wala po tayong alalahanin sa buhay, katulad po niyang mga ganyang bagay. At siyempre, unang-una ay wala po tayong sakit. Ang dami nga ng pera nyo. Yung iba isang galing yung pera nyo. But ganyan naman ang style ng ika nga po'y biyaya sa inyo ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon yan, di ba? Beno, eto, pangalawa, dakuhaan po natin ay Chief dating Justice po ng Supreme Court. Executive Justice ba ang tawag dito? Basta si Justice Carpio. Abay, mismong dati nagtatrabaho sa Supreme Court na nagsasabi na kailangang makialam po ng ating bansang Pilipinas
tungkol po dito sa usapin ng ICC na kailangan makipagtulungan ang bansang Pilipinas dito po sa usapin na ICC. Aba, ay talagang kabaliktaran po ang nangyayari. Dati noon, ang sinasabi ho ng yung iba nasa pamahalaan, yung kampo ni Digong, ang sinasabi ho, wala pong jurisdiction na makialam ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas. That's why wala din pong dapat pakialam at hindi dapat makipagtulungan itong ikangay ating pamahalaan. But sa puntong ito, ay ako'y naniniwala ho dito. Hindi naman sa pinapanigan ho natin mga kaibigan, maganda yung kanyang paliwanag. Kung tayo po ay magsusuri, sapagkat hindi purki nga na ikangay wala na at kumalas na sa ICC, but mayroon pa pong saklaw kahit kumalas na. Mga kaibigan, siguro naman ito ay hindi magigtatrabaho sa Supreme Court nang walang sapat na kaalaman dyan. Dahil ito ay dumaan din po sa kataas-taasan na hukuman itong ICC na ito bago kumalas sa Pilipinas. So mga kaibigan, hindi ko po kayo pinipilit na paniwalaan ito. Sinasabi na ikangay dati nagtatrabaho sa ikangay kataas-taasang hukuman. Ito isang punto de vista na mayroon po tayong matibay na legal na ikangay pinagbabatayan, mga kaibigan, na kailangan makipagtulungan ng ating bansang Pilipinas sa ICC. Hindi ko na ulitin ang dahilan, on the record diyan sa video na yan. Kung lubos nyo pong gustong maunawaan, pwede nyo pong i-replay. According dito sa dati nagtatrabaho sa Supreme Court, mga kaibigan, kataas-taasang hukuman, di ba? At kailangan magpatupad din ng warrant of arrest ang ating mga lokal na pulisya, kapulisan. Di ba? Dahil ang ICC po ay walang anumang, ika nga po ay walang magpapatupad kung may warrant of arrest ito. That's why warrant of arrest lang po ang manggagalan sa ICC, ipapasa sa ating lokal na pulis dito sa bansang Pilipinas, kung saan man ito, kung sino man na nakakasakop nito mga kaibigan, at sila ho ang magpapatupad. According dito ho sa nagtatrabaho dati sa Supreme Court, mga kaibigan, ay hindi ko pwedeng paniwalaan ang sino man dito na nagpapahayag ng walang anumang kaukulan na kaalaman. That's why naniniwala po ako dito. Dahil ito po ay may kaukulang kaalaman na dati nagtatrabaho po sa kataas-taasang hukuman. Hindi po magpapahayag ito na po tinatawag na fake news. Dahil nasa kanya po ang feedback nito, ang bad feedback, kung ito ay fake news, ang mga sinasabi niya, mga kaibigan. Kaya sa puntong ito, kung tayo po ay magsusuri, ay tuloy ang pag-aresto dito di umano. Kaya dating Presidente Digong, once na lumabas po ang warrant of arrest. Bagamat marami po ang nagsasabi, nakalat sa social media, mainit na pinag-uusapan na mayroon ng warrant of arrest, subalit pending, hindi pa lang nilalabas, mga kaibigan. Abangan po natin ang kaabang-abang, mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ng dati nagtatrabaho na ito sa kataas-taasang hukuman, ay kung inosente ka, ay dapat isurrender mo ang iyong sarili. Katulad din ang panawagan dati Presidente Digong noon siya ay kapanahon na nanunungkulang pa sa kanyang mga nasasakupan na kapag may nilabasan ng warrant of arrest, kung inosente ka, isurrender mo ang iyong sarili. Dapat ganyan din ngayon ang mangyayari. Dapat sinapuso mo yan, kagalang-galang, dati Presidente Digong, na kung inosente ka din, dapat sinapuso mo yan. Dapat kung may warrant of arrest. Ayon po, ito ay isang punto de vista, public opinion, isurrender mo rin ang iyong sarili. Mga kaibigan,
tayo po ay hindi nagpapakalat ng fake news. Muli kong ulitin. Pawang public opinion punto de vista na naayon po dito sa rolling ng video. Maliwanag po mga kaibigan at sa lahat ho, na ika nga po ay nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Maraming salamat po. Sa lahat ho, nang hindi nag-skip ng ads, sana ho ay patuloy po kayo na ika nga po ay huwag magsawa sumuporta dito sa aking maliit na YouTube channel. Sa lahat po na aking mga bashers na nandiyan ho, welcome po kayo dito. Ano man po ang sabihin nyo dyan, karapatan nyo po dahil naka-open ho ang ating comment section, naka-public. Kahit murahin nyo ako dyan, never ho akong magalit ako sa inyo, bagkus magpapasalamat po ako dahil alam ko ho, nagpapahayag lang kayo ng inyong opinion dahil bawat tao po may kanya-kanyang public opinion. But wag po sana dumating tayo sa punto na ika nga po tayo ay magkakagalit-galit, mga mahal kong taga-subaybay. Pawang public opinion lang ang ating pinaghahawakan. Kung galit tayo sa ating bawat letra na sinusulat, tinatype sa ating mga cellphone para isend diyan sa public opinion, hanggang doon lang po sana tayo. Huwag pong isama natin ang ating damdamin na buong panahon ay magagalit tayo sa ating kapwa. Alalahanin po natin, napakaikli po ng buhay. Maglaro po tayo sa pamamagitan po na ika nga po ay ikakasisya, mabuti, at siyempre, huwag magtanim ng ika po ay galit sa kapwa, lalong-lalalo na po sa ganitong larangan ng vlogging, mga kaibigan. Ako po, malakas lang ang boses ko. But never po ako nagtatanim ng galit sa aking mga tinitira, mga kaibigan. Never po ako nagtatanim ng galit sa aking mga binabanatan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.